Magandang gabi mga ka-Real Talk! Welcome back sa ating podcast. Ang tambayan natin lahat para sa mga usaping hindi mailabas sa barkada pero kailangang pag-usapan. Ako ang inyong host, si Ben, and tonight we are talking about that terrifying, exhilarating, and stomach-turning moment in every modern romance. At ako naman si Kate. Ben, alam mo, sa panahon ngayon, marami sa atin ang nagsisimula ang love story sa loob ng 4 na sulok ng ating smartphone screens. Mula sa swipe right hanggang sa goodnight chats na umaabot ng madaling araw. Ang bilis nating ma-attach. Pero darating ang punto na hindi na sapat ang emojis at video calls. Kailangan na nating harapin ang katotohanan. The moment of truth, ika nga. Ang topic natin ngayong gabi. Ready na ba kaming mag-meet in person? Ito yung tinatawag nating the eyeball phase. Paano mo ba malalaman kung oras na para ilabas ang koneksyon nyo mula sa internet at dalhin sa totoong mundo? O baka naman mas okay na manatili muna kayong digital dahil hindi pa hinog ang pagkakataon. Para bigyan tayo ng context, pakinggan natin ang sulat mula kay Anxious Abby. Sabi niya sa kanyang email, "Hi Ben and Kate, I've been talking to this guy, si Ian, for 3 months na. Nagkakilala kami sa isang dating app. Sobrang click kami, Ben at Kate. Halos gabi-gabi kaming magka-video call. Alam na namin ang paboritong pagkain ng isa't isa at nakilala ko na rin ang aso niya sa camera. Gusto na niyang makipag-meet sa akin next week for dinner. Pero sa totoo lang, natatakot ako. Natatakot ako na baka sa personal, hindi kami mag-click. Natatakot ako na baka ma-disappoint siya sa akin o ako sa kanya. Paano ko ba malalaman kung ready na talaga kaming magkita o kung masyado pa ito maaga?" Ay, Abby, relate ang buong bayan sa'yo. Maraming salamat sa pagbabahagi. Kate, napaka-common ng nararamdaman ni Abby. Ang tawag dyan ay transition anxiety. Kapag kasi nasa chat o video call lang kayo, may control ka pa sa narrative. Pwede mong piliin ang angle ng camera, pwede mong pag-isipan ng reply mo. Pero sa personal, everything is raw. Everything is real. Tama ka, Ben. Pero Abby, listen to me. Ang digital connection ay parang trailer lang ng movie. Kahit gaano kaganda ang trailer, hindi mo malalaman ang buong kwento hanggat hindi mo pinapanood ang pelikula. 3 months is actually a good time frame. Hindi na ito too soon, pero hindi rin ito too late na naging platonic na ang feeling. Ben, ano bang mga checklist na dapat tingnan ni Abby bago siya pumayag sa dinner na yan? Ang unang-una sa checklist ko, Kate, is consistency and transparency. Sa loob ba ng 3 buwan na yun, naging consistent ba si Ian? Yung sinasabi pa niya sa chat ay tugma ba sa nakikita mo sa video calls? May mga tao kasi na chat gods, pero kapag tinawagan mo na, parang laging may tinatago o laging busy. Kung naging transparent siya tungkol sa buhay niya, sa trabaho niya at sa mga kaibigan niya, then that's a green flag for a meetup. Pangalawa, kailangan mong i-check ang iyong emotional safety. Bago ka makipag-meet sa personal, dapat nararamdaman mo na may respeto siya sa boundaries mo kahit sa chat lang. Kung sa usapan pa lang ay pinutush ka na niya sa mga bagay na hindi ka komportable or kung masyado siyang aggressive, then red flag yan. Pero kung si Ian ay marunong mag-antay at nire-respeto yung pace mo, then it's a sign na he will respect you in person too. At huwag niya natin kalimutan ng physical safety. Abby, at sa lahat ng mga listeners nating makikipag-meet for the first time, always choose a public place. Huwag kang papayag na sa bahay niya agad o sa mga liblib na lugar. Dinner sa isang mall o kape sa isang sikat ng coffee shop ay ang pinaka-ideal. Sabihin mo rin sa best friend mo o sa kapatid mo kung nasaan ka at i-share mo ang iyong live location. It's not being paranoid, it's being smart. Isang mahalagang aspekto rin, Ben, ay ang expectation management. Abby, kailangan mong tanggapin na may awkward face talaga sa simula. Normal na mabulol ka, normal na hindi mong alam kung paano gagalaw. Huwag mong asahan na ang first 10 minutes ay parang pelikula ni na Catherine at Daniel. Give it time to settle. Ang goal ng first meetup ay hindi para malaman kung kayo na, kundi para malaman kung may potential bang maging kayo. Di ba, Kate? Minsan kasi masyadong mataas ang pressure eh. Akala nila kapag nag-meet, dapat may sparks agad, dapat may fireworks. Pero minsan, ang pinakamatibay na relasyon ay nagsisimula sa isang okay naman siyang kausap sa personal na pakiramdam. Abby, don't overthink the click. If you already enjoy talking to him for 3 months, malaki ang chance na may enjoy ka rin sa presensya niya.
physical presence adds a layer of chemistry na hindi kayang ibigay ng kahit anong fiber optic connection. At Abby, be yourself. Huwag kang magpanggap na ibang tao para lang magustuhan ka niya. Ang rason kaya siya nakikipag-meet sa'yo ay dahil nagustuhan niya kung sino ka sa loob ng 3 buwan na yon. If he's disappointed because of your looks or your personality in person, then he's not the right one for you. Better to find out now kaysa tumagate pa ang digital delusion nyo. True. Isa pang sign na ready na kayo is when you've already had the hard conversations. Napag-usapan nyo na ba ang values nyo? Ang non-negotiables nyo? Kung puro kilig at sweet talk lang ang laman ng 3 buwan nyo, baka kailangan nyo munang mag-usap ng mas malalim bagong eyeball. Pero kung alam nyo ng dirty laundry ng isa't isa at tanggap nyo pa rin, then go for it. Sa huli, Abby, trust your gut. Kung ang pakiramdam mo ay excited but nervous, then that's a good sign. Pero kung ang pakiramdam mo ay scared and anxious, baka may nararamdaman kang hindi tama. Walang masama kung sasabihin mong, Ian, can we wait for another week? I just want to make sure I'm ready. Ang tamang lalaki, mag-aantay. Napakagandang paalala niyan, Kate. To Abby and to everyone out there who's about to step out of the screen and into a real date, good luck. Be safe, be real, and enjoy the moment. Kahit ano mangyari, it's a lesson and a step forward in your journey to finding love. Napaka-refreshing yung topic na ito. Sa lahat ng aming listeners, ano ang iyong eyeball horror stories? O baka naman may eyeball success stories na gusto nyo i-share? Contact us at realtalkwithbenandkate@gmail.com. Tell us your first meetup experiences. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Share this episode sa mga friends niyong kanina pang nag-i-edit ng profile picture nila sa kadate nila. At sa ating susunod na episode, tatalakayin naman natin ang isang sitwasyon na kabaligtaran nito. Yung tipong okay na okay kayo pero biglang, puh! Nako, ang kinatatakutan ng lahat. Episode topic next time, ano ang gagawin kung bigla siyang nag-offline ng matagal? Pag-uusapan natin ang modern-day ghosting, ang benching at kung paano i-handle ang katahimikan ng kabilang linya nang hindi nawawala ang inyong bait. Naku, usapang scene zone at no reply na naman yan. Huwag niyong papalampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay bold, and don't be afraid to take the connection to the next level. Good night, everyone.